Then, welcome to my YouTube channel, Pinchik Vlog. This is Ate Pamuy. And meron po tayong ka-OFW dito sa Hong Kong. Ayan, sa Kabayan, na matagal na dito. Sister, ilang years ka na dito? This coming March 2024, 22 years na po. Wow, tagal na. Ano yun? Isang amo? O? Isang amo lang po. Wow, galing. Ano ba yung pwede mong share sa kanila na maging sikreto para at least tumagal sila sa amo nila? Well, una best, trust. Once na nakuha mo yung tiwala ng amo mo, ingatan po nyo yun. Sigurado magtagal po kayo. Pangalawa, hardworking po. Huwag nang pumunta tayo dito para magtrabaho, di ba? So, you have to work hard talaga. Pag nakita naman ng amo yan na you work so hard, may naman, at the end of the day, may pakonsuelo naman. Kaya, then the next one is, wag ho kayong mag-talk back sa amo ba. Kung anong sinasabi ng amo, mali man siya o tama, hindi naman na parang bubo ka, di ba? Yung mo lang na amo sila di ba? Mali man sila o tama, dahil tayo ay kasambahay lang, kailangan sunod na lang tayo at tayo pa mag-sorry. Kasi the more na magpapakumbaba po tayo, the more naman sila maawa sa iyo baga. So, lahat naman ng tao may puso. Mostly naman, kung makita nila na you work so hard, mapakumbaba, at mapagkatiwalaan po kayo, that's the three things na iaalaalahanin ng ating kababayan. The best, magtagal ka niyan sa amo. Yun po. Okay. Anong dahilan kung bakit ka nagtrabaho abroad? Pwede malaman? Wow! It takes, siguro baka maubos itong araw kung isa-isahin natin. So, to make the long story short, I'm a teacher way back in the Philippines. Ayan, nakita nyo na ha, hindi lahat ng OFW high school graduate lang. Maraming mga OFW sa Hong Kong at sa iba-ibang bansa na mga professional din. Katulad ng sister teacher yan. Nakapagturo po ako. Then, dahil way back 1986 yun, napakababa po ang sahod. And then, naano ko kasi na dismaya ako noon during my time. Dahil kung wala kang ninong na politiko, mahirap po maging permanente or makapag-settle talaga. And number two, ang baba ang sahod pa namin noon. Opo, 6,000 lang. So, ano mangyari sa 6,000? Di po ba? So, I decided na mag-try muna sa Singapore. Kasi that time, sumasakay kami sa bus, sa jeep, sa Iloilo po. Nakita ko yung sa may karatula na wanted domestic helper for Singapore, urgent. Direct hire agency? Dili, agency po yun. Oh, okay. Ano ba tawag dyan? Parang natin, sangay ng... POEA? Hindi POEA. Nakalimutan ko na. Okay. Basta, mga kasangay ng POEA, mga ganun ba? Parang government. Oo. Tapos, yun, na-try ko ng best ko na magpa-interview nga tayo, just try lang naman, di ba? After 2 weeks, yun, nagkaroon ako ng amo, the interview, yun, nakapag-Singapore, naka 9 years plus ako doon. Wow, 9 years. Oo. Tapos, marami akong kaibigan dito nag-encourage na Ate Edna, kung andyan ka lang sa Singapore, mababa pa noon ang sahod. 360 pa noon yun. Magkano lang ang palitan noon? 9 pesos. 1 Sing dollar, 9 pesos. Whereas yun, malaki na. Nagpasya naman ako dito na mag-cross country after sa Singapore. Yun, napalaran ko naman na ito na at present, yun ang amo ko pa rin. Wow. So, you mentioned about Singapore. Pwede bang ma-compare anong mas magandang sa Singapore o sa Hong Kong? O depende sa amo? Depende naman sa amo. Kasi yung amo ko doon, buo yung sahod ko doon, 360. Yun nga lang, walang day off. Okay. Pero pinapayagan naman kami. May bayad ba yung kung walang day off? Wala po. Basta ba na? Oo. Basta pag Sunday ang day off doon. Opo. Ngayon, open na sila. Maganda na ngayon na every pula na kalendar, kagaya ng Hong Kong. May day off na. Day off mo rin. Okay. And then, sa Singapore, kasi doon maganda rin siya. Mataas ang value ng money nun kaysa Hong Kong. Mataas ang value, pero maliit pa rin ang sahod. Okay.
nasa, yung ngayon at present siguro, $1 is nasa 39, 38. Oo. Pero tatatak pa rin sila ng, mas malaki pa rin ang Hong Kong. Okay. Kasi yung sahod doon is 500. Kung maswerte ka doon is 700. So, ang 500 mo, i-times mo pa rin sa 39, mas mababa pa rin kumpara mo sa dito, above minimum ka, halimbawa, 5,000. Malaki pa rin. Malaki pa rin. Parang Ay, katulad times sa 7 mo. Middle East malaki ang value ng pera doon, pero maliit ang sweldo. At saka okay din ang Singapore dahil ano yun lahat ng toiletries mo, mga gamit mo, Libre lahat. libre lahat yun. Kaya yung 360 ko na sahod noon, Parang, akin lang yun. Hindi ko rin magagastos dahil wala naman akong holiday. So sa awa ng Diyos, more than 9, at about 9 years ako, nakaano naman ako, nakaipon at nakabili naman ng lupa. wow. Sa ano ko yan, Magaling siya mag-ipon, kaya meron siyang property. So ano pwedeng, mga tips na pwede mong ibigay sa mga OFW natin na tungkol sa financial, katulad ng sinabi mo. Opo. Ang pinaka-importante kasi, may may savings. Sahod minus savings equals expenses po yun. Kasi kung pag nakasahod tayo, uunahin natin mga lakwatsa at sa mga kapresyo natin, wala hong mangyari. Kasi dapat may buwan-buwan, may isusukbit po tayo sa ating bangko. Kahit papaano. So, ibig sabihin mag-open sila ng bank account? Yes po. Meron po tayo dito pwedeng magpangalan. Oo. Meron tayong mga PNB, Metrobank, BPO. Ayan, dapat gawin nyo yan, ha? Yes, may BPI tayo dito na maka-open ka ng account and then every month, paunti-unti lang, saan din mapunta yun, di ba? So, at least, pag biglaan na na-terminate ka ng amo mo, kampante ang loob mo, na may kututin ka pag uwi mo, yun ang gagamitin mo. Huwag yung Lahat bigay na lang. padala na lang. Kasi after 2 years, sabihin mo after 2 years, uwi na. Walang Wala ka na ipon, sahod, sabihin wala. wala ka na ipon, so another contract na naman. Okay lang yun kung maganda ang amo mo. Walang problema. Kung yung mo sa bahay sa amo mo ay medyo ka na rin, invernalistic movement la araw-araw, stress ka rin, di ba? Kaya yung mga kababayan natin na iba, doon napupunta sila nagsi-suicide dahil hindi nila makikarry. Problema sa bahay, problema sa mga bata, problema sa asawa, problema mo, amo mo. So pag wala kang way out, yun na lang ang maisip mo. Kaya mga kababayan, bago ho mag-isip na magbitaw sa ganung mga bagay, mag-isip-isip po muna tayo. Kasi life is very, very importante sa atin. Ang kahirapan ay makaahon tayo at makaraos kung tayo ay magtiyaga at sabayan po ng prayers. Yun ang the best. Okay, speaking about health, kasi na parang narinig ko na isa ka ba sa leader sa isang organization dito? Ako ay Vice President po ng NOPT, National Organization of Professional Teachers, dito sa Hong Kong. Kami po ay nagkakandak ng board exam, licensure examination for teachers. Tumutulong po kami mag-review dyan sa Bayanihan Center. But after the pandemic, natigil po kami dahil syempre pandemic, wala pumupunta dito na magre-review. And then hindi rin kami allow na lalabas, magtulong mag-review. Kaya tumigil kami. May awa ang Diyos, mga kababayan, lalo na mga inspiring for taking the board examination. Sa mga teacher ba yan ng Yes, teachers po. OFW ng Hong Kong? Yes po, O yan, mga teachers OFW natin, ng mga teachers dito sa Hong Kong, may pag-asa na kayong dito Yes. mag-take ng exam ninyo. Crossing the fingers, Yan. baka next year meron tayo. Yan. So, antayin natin si sister. Pwede mo malaman ng pangalan? Ako si Edna Lipuon po. Yan. Tiga saan? Nyagaw Iloilo. O, ayan. Hanapin niyo siya. May vlog ka ba? O may ano? Meron akong sa Facebook. Ayan. Meron din kami na page, NOPT, i-like lang po ninyo, NOPT HK. Doon po, lahat ng mga information, lahat ng mga requirements. Ano ibig sabihin ng National Organization of NO. Professional Teachers in Hong Kong. Okay. Doon po, pag na-like ninyo yung page, doon po, lahat-lahat ng mga information, lahat-lahat ng mga requirements nandoon po sa page namin. Opo. Doon lahat mag-inquire po kayo, sasagutin po yun ng admin as long na libre lang. Ayan, para sa mga teacher po natin yan. Anyway, para sa mga OFW naman natin, kasi napag-usapan namin tungkol sa Pap Smear, so bibigyan niya kayo ng information kasi importante po talaga yan. Pwede po ba masabi, kayo na mag-explain ng lahat yung importansya noon at kung bakit kailangan nila at kung ano yung saan sila pwedeng Opo. mapunta. Hindi, actually, yung
ngayong araw na to, yung mga kababayan natin, yung lalo na sa grupo namin sa NOPT, by ano po yun, by schedule online registration, and then limited only for a few. So, if ever na ipinamantahala din yan sa Philippine Consulate, i-like ninyo yung Philippine Consulate na page, yung OWA page, nandoon po lahat ng mga information, lalo na mga pap smear, yung awareness of cancer, breast cancer. Meron pong libre dito na check-up. Libre po yun. At saka, kung gusto po ninyo yun, doon, online po yung registration doon. Diyan, nag-pap smear yan. Tanungin mo mamaya. Kaya, yun ang mangyari lang sa ating mga kababayan. Sa health, kailangan ingatan din natin to. Kasi mahirap na magkasakit dito, di ba? Ako, recover ko lang ng trangkaso. Kahit may trangkaso, work pa rin. Kasi wala tayong magawa, di ba? So far, considerable, very considerate naman yung amo ko dahil 5 days na nagkasakit ako, 5 days din ako walang pa-dinner. Kaya rest pahinga ang beauty natin. Opo. Yeah. So, tuloy po natin yung tungkol sa pap smear. Bakit kailangan nilang, kasi yung iba binabaliwala yun ilang taon na hindi na. Tapos, ano yung, so kung hindi sila member ng grupo ninyo, so paano sila pupunta? Welcome pa rin. Welcome pa rin. Okay. Member ka man o hindi, may grupo ka man o wala, welcome po sa lahat ng ating kababayan yon. So kahit hindi Sunday, halimbawa, hindi available na Sunday, may weekdays. Meron, i-likes niyo yung page ng OWA or ano, doon ang information po. Pwede kayo mag-inquire doon kung ano ang availability po ninyo. So, sasagutin doon ng ano yun, yung parang clinic. Okay. May kaibigan ako kararating lang, katatapos ng nila ng pap smear. Kasi importante din itong pap smear. Bakit importante? Yung iba para malaman natin din kung ano ang mga sakit natin as early as possible. Ang importante lang kasi malalaman natin kung ano ang ating karamdaman. Kagaya ng kaibigan namin sa Canada, nung nandito siya sa Hong Kong, na nakapa niya sa kanyang dibdib na mayroong bukol. But then she ignored it. Ano lang daw hindi naman siya cancerous or malignant. Kaya she just bear it. Tapos lumipat siya ng work sa Canada. Then last September 2023, na ano na siya, na RIP, rest in peace na po siya. Kasi ini-ignore niya yung kanyang sakit. Tapos late na niya malaman. Late na naman na cancer of the breast. Okay. Nasa stage 4 na. At saka hindi na ma-recover. Kaya huwag natin i-ignore. Mas maganda na early as possible malalaman natin. Pag may nararamdaman na po kayo, magpaano na kayo, pa-check up. Huwag nyo na pong patagalin. Kasi pag mas matagal, mas lalala. Mas lalong hindi mabibigyan ng lunas. Yan. So thank you po sa mga natutunan namin ngayon sa araw na ito. And ano po yung pinaka last na pwede nyo i-share sa mga ka-OFW natin? Sa ating mga kababayan, basta tiyaga lang. At saka ano lang, ang sinasabi ko ay prayers is the best. Yun lang po. God bless. Ayan. Thank you po. Hanggang dito na lang po. At ulit si Ate Edna. Ayan. At ito po si Ate Panmoy of Pinky Vlog. Always remember, be happy, keep safe, keep healthy, and keep trusting the Lord. Amen. Thank you and bye-bye. God bless. Oops, may pahabol. How do you spend your holiday? Pag day off? Well, busy-busy ang beauty natin. Katatapos na natin mag-volunteer sa One Visayas, sa ISS, at saka Hope Organization sa Theater Road. Kaya yung iba naming mga kasamahan, nag-volunteer, nag-seminar doon sa Sheraton Hotel sa Simsa Choy para sa botohan naman natin. Please register para makapag-boto next year. Thank you! Thank you! Okay, bye-bye! Bye!